Hindi po ba kayo sawang-sawa or naiirita or nasasaktan pagka sinasabing Pilipino kasi yan eh? Pagkausapang pera, dapat malinis, dapat malinaw, eksakto. Grabe, hindi lang naman traffic dito yung usapan eh. Yung transportation, yung daan, lahat. Ano sa Manila, mga C5. Ako nga eh, kahit mga pulubi, humingi sila sa akin ng pera. Nung unang araw, isang tao lang, dalawang tao lang binigyan mo. Tapos kinabukasan, dadali nila lahat ng mga buong kabarangay nila, mga kaibigan nila. Kasi kahit gaano pa kataas yung narating mo, katapos mo, kung wala kang kakilala, hindi ka makakapasok sa mga magagandang kumpanya. Alam niyo kung sino? Hi! Isa pong magandang araw sa inyo lahat. Sa mga hindi pa po nakakilala, ako po si Joshua Cho, isang Koreanong lumaki sa Pilipinas na meron pong pusong Pilipino. Sa lahat po ng mga bagay na ibabahagi ko po sa inyo ay base po sa aking mga karanasan. At ito po ay walang katotohanan at syempre hindi ko po nilalahat. Bilang Koreano na merong pusong Pilipino ay naniniwala po ako sa pagbabahagi ng aking mga pananaw sa Pilipinas ay pwede pong makapagbigay tulong kung paano po natin pwedeng i-upgrade or i-develop ang ating bansa. Dahil naniniwala po ako na ang tunay na pagbabago ay hindi po nagsisimula sa ibang tao kundi sa ating sarili mismo. So simulan po natin sa kauna-unahan. Number 1, Filipino time. Hindi po ba kayo sawang-sawa or naiirita or nasasaktan pagka sinasabing Pilipino kasi yan eh? Filipino time. Ako, parang ayaw ko na yung ganun eh. Ayaw ko na marinig ng ganun. Kasi, hindi naman po talaga Filipino time. It's just, nasanay po tayo sa ganung klaseng mindset. Alam niyo po ba na hindi naman po talaga Filipino time yung hindi po tayo nakakasunod sa tamang oras. Talagang maaga po tayo sumusunod sa tamang oras. Pero dumating sa punto na because of the colonial mindset, Filipino kasi, Juan Tamad kasi, kaya naapektuhan po yung mga ibang tao na pagka sinabi, sige, kita tayo ng alas 3, alas 4. Alam na nila, mga mamayang gabi na yung darating, mga alas 8, alas 9. Bakit? Filipino time. Sana po itong word or yung term na Filipino time kasi Pilipino eh, mabura na po sa mga isip at puso po natin. Kasi, dito po sa Korea, dati rin meron po kaming Korean time. Kung saan, pagka sinabing alauna, alas 2, darating po sila ng late na mga 1 oras, 2 oras. Pero ngayon po, nawala na po yung ganong klaseng mindset eh. Kasi, na-influence po sila sa tamang pagsunod ng oras. Kaya ngayon po dito, pagka sinabing, kita tayo ng alauna, alas 2, mga 30 minutes before agahan na nila. Kasi alam nila mata-traffic sila, malilate sila. So, it's better to be early than to be late. Meron po silang ganong mindset. Tayo, it's better to be late than never. Hindi na po ganun yun eh. We have to change, we have to improve into a mindset na it's better to be early. Wala namang mawawala sa atin kung maaga po tayo dumating, di ba? So it's about us. Tayo na mismo yung mag-a-adjust sa ating mga sarili, sa ating mga kaibigan. At syempre, ipapaalala po natin sa mga kaibigan natin na, okay, no more Filipino time. Let's fix this Filipino time. Ang Filipino time, it's a accurate time, exact time. And hopefully, na maidala po natin to sa bawat isa sa atin. Pangalawa, utang. Alam niyo, wala naman pong masama sa pangungutang eh. Kung magpapautang ka, actually maganda rin kasi nakakatulong ka. Pero ang point dito is, kung mangungutang ka, dapat bayaran mo. Hindi yung kung sino pa yung nangutang, sila pa yung may galit sa'yo. Tapos, nagpautang ka na nga, para ang hirap pang singilin. Alam mo, ikaw pa yung mahihiya eh. Tapos dahan-dahan mo pa siyang tatanungin, Oy, besh, oy, friend, baka makalimutan mo na yung utang mo ha. Balit man o malaki, utang is utang eh. Hindi yung, 5 pesos lang, 1,000 lang naman, 100 lang naman. Alam nyo, pagkausapang pera, dapat malinis, dapat malinaw, eksakto. Maliit man mo malaki, pagka inutang mo, utang yun. At pagka hiniram mo, dapat ibalik mo. Ayoko po talaga yung ganung parang karanasan na parang ang hirap ang hirap suyuin. Tapos pagkatatanungin mo, feeling mo dahil sa isang tanong na yon, mag-aaway pa kayo. Tapos masisira pa yung relasyon ninyo. Ayoko dumating sa punto ng ganun kaya minsan hinahayaan na lang. Hanggang sa itong mindset na to, kumakalat ng kumakalat at na-influensya yung ibang tao na okay na pala na kahit hindi mo bayaran. Kaya minsan, pagka hindi mo pinapaalala, konti na lang kakalimutan na.
Kaya yung ganitong mindset, yung utang, sana maging maliwanag sa lahat po ay utang is utang na dapat obligasyon at karapatan natin na pagka tayo ay umutang ay binabalik at isinusoli at dapat bilang pasasalamat na dahil siya ay nagpautang, bigyan mo ng kahit anumang pasasalamat mo. Pwede mong bigyan ng pagkain man yan, or pera man yan, or kahit hindi, pwede mo siyang tulungan. Any kind of form na pwede mong ipakita yung pasasalamat mo dahil, uy, kaibigan, pinahiram mo ako. Salamat ha, at pasensya na kung naghintay ka ng matagal. Eh di kung ganito, mas matutuwa pa yung isa't isa. Ay, ganun ba, Fred? Alam ko na medyo may pinagdadaanan ka. Sige, di mo na bayaran, okay lang. Eh, di ba? Mas maganda pagka ganito yung maging output. Hindi yung 5 pesos lang yun, 50 pesos lang yun, 1,000 lang yun. Tapos sisingilin mo pa ako, grabe ka naman friend, dami-dami mong pera, tapos pati yun, inaalala mo. Kaya real talk sa ating mga kaibigan. Naway ito pong gaytong klaseng mindset po ay maging malaking pagbabago sa ating diwa. At huwag po nating iparana sa ibang mga tao o sa mga susunod na henerasyon po natin na magbigay po ng ganitong hindi magandang mindset or kultura sa kanila. Pangatlo, yung traffic. Grabe. Hindi lang naman traffic dito yung usapan eh. Yung transportation, yung daan, lahat, everything kung saan po nagsisimula ang traffic. Siyempre, hindi ko naman po masisiso kung sino man. Pero, isa sa pinakaayaw ko, alam nyo, sa sobrang tagal ng biyahe, mas mabilis na lang kung maglalakad ka. Hindi naman talaga sa ayaw. Parang ako mismo, nabibigatan, hindi ko alam yung tamang term, nahihirapan, or nalulungkot, minsan nasasaktan. Kasi nakikita mo, ang haba-haba ng biyahe, ang haba-haba ng mga taong pumipila, ang hirap kumuha ng mga masasakyan nila, tapos ang mahal pa ng pamasahe, tapos yung facilities pa, hindi ganun kagandahan. Tapos pagka sumakay ka naman ng mga taxi, mga private na mga sasakyan, pagka nakita ka nila may kaya ka, may pera ka, Amerikano ka, Koreano ka, abusuhin ka pa. Alam nyo, everything from this transportation, parang napakalaking impact, napakalaking influence, hindi lang po sa akin sa mga ibang dayuhan o sa mga kasama po natin. Kasi lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na yung araw-araw minimum wage lang po sila. Balikan, papasok at saka pag-uwi. Sasakay ka lang ng isang jeep, lalong-lalo na po sa mga nasa Manila, mga C5, Monumento, basta mga around QC, kung saan po talaga mabigat yung traffic. Siyempre, meron pa mga iba't ibang dahilan that we have to consider why. Pero ang point ko dito is, parang ang hirap makita yung mga ganyung tao na. Kaya marami po mga tao na mas pinipili po nila na sa probinsya na lang kasi tahimik yung buhay. Sana, etong bagay na to, yung pagiging traffic na ito, magagawan naman po talaga ng solusyon. Actually, ginagawan na po. Pero, para maiwasan ng ganitong problema, tayo mismo, sa ating sarili, madidisiplina. Kung hindi po natin sinusunod yung mga regulations, sa traffic regulations, wala, matatraffic na matatraffic. Kunyari, merong aksidente, mag-aaway pa. Tapos nagkakainitan pa. Konting bagay lang, kala mo, patayan na. Tapos, hindi lang yun. Pagkasasakay ka ng mga sasakyan ng mga private, ng mga sasakyan, mga taxi, ganyan, abusuhin ka pa. Kung kahit maliit na bagay lang na baguhin po natin sa ganitong sistema, alam nyo, malaking tulong po yun. Malaking tulong sa ating sistema, sa kultura. Hindi lang po sa akin, kundi sa lahat ng mga ating mga kababayan. Pangapat, abusado. Pero ganun talagang tao eh. Hindi mo po natin maiwasan. Kahit dito po sa Korea, actually universal nga eh. Pag kayong isang tao nakita nila na meron silang makukuha sa'yo, they can get something, they can benefit something, abusuhin ka nila. Kasi mabait ka, mapagbigay ka, matulungin ka. Halimbawa, may pera ka. Siyempre, hingan ka nila, oy, libre ka naman ngayon. Oy, pautang naman ako, pahiram naman ako ng ganito. Una, dalawa, okay pa. Eh kung araw-arawahin nila, hindi ka ba mainis, magagalit? Ako nga eh, kahit mga pulubi, humingi sila sa akin ng pera, o binibigyan ko kahit bare-bare piso, 2 piso. Pero araw-arawin mo, magugustuhan mo pa yun. Nung unang araw, 1 tao lang, 2 tao lang binigyan mo. Tapos kinabukasan, ito mga pulubi, dadali nila lahat ng mga buong kabarangay nila, mga kaibigan nila, dadami nila mga 10, 15. Ano yung isa-isay mo? Bibigyan sila. Ikaw yung nagpapakain sa kanila, ikaw yung nagbubuhay sa kanila. We know our line, our limit. Kung hanggang saan yung pwede natin gawin. Pero, minsan kasi, hindi natin nakokontrol eh. Parang naabuso na natin yung mga tao. Yung kabutihan nila, yung kabaitan nila.
Kaya kahit na merong ganung mga mabubuting tao sa paligid natin, hindi natin sila masyadong na-appreciate or nakakasama kasi nagiging toxic masyado eh. Nagiging abusado masyado eh. Kaya ako rin, habang nasa Pilipinas, minsan nagbigay ka ng tulong. Tapos sa susunod, pagka humingi sila ng tulong sa'yo, tapos hindi mo matulungan, sasabihin mo, yabang-yabang mo. Akala mo kung sino siya, tapos akala mo kung may narating. Tapos ikaw minsan gusto mo lang naman mag-inspire, tumulong. Tapos sila, yung ano ba, yung kumbaga idadrag ka nila, pagka nakita ka nilang umaasenso ka, imbis na i-motivate ka nila, i-push ka nila, inspire ka nila, ilalaglag ka pa. Kaya yung mga ganitong mindset sana ay maging malaking isang parang pagmulat ng ating mga mata sa mga bagay na pwede po nating maitulong sa ating paligid, sa ating mga kasama, sa ating bansa. Panglima ay yung diploma. Hindi ko po alam kung ano po yung tamang term na gusto ko pong sabihin. Ang point ko dito ay, diploma is not the key for you to success. Kasi kahit gaano pa kataas yung narating mo, katapos mo, kung wala kang kakilala, hindi ka makakapasok sa mga magagandang kumpanya. Real talk. Alam niyo kung sino? Yung mga kaibigan niya, yung mga kamag-anak niya, sinasama nila sa mga matataas na mga government office, mga position, kahit sa mga, hindi sa mga government, kahit sa mga company. Ikaw na naghirap mag-aral, nagtapos sa magandang eskwela, pinaghirapan, pinagpaguran, araw-araw, gabi-gabi. Tapos basic salary lang ibibigay sa'yo, samantalang yung iba, hindi man lang nakapagtapos, tapos yung diploma sa recto lang, mamaya makikita mo yung position, vice president na, executive secretary na. Kaya parang napansin ko, ganun na ba talaga yung buhay? Hindi na credentials yung tinitingnan, kundi yung kaibigan na. Kung sino yung source mo, kung sino yung kakilala mo, yung kaibigan mo, wala namang masama dun eh. Yung mga nakapagtapos, alam niyo sa Pilipinas, napakadaming may potential. Grabe yung mga Pilipino, sobra. Hindi ko po binobola ha, or kung ano. Talentado po talaga. Marami po silang idea. They are very creative. Marami silang mga talents. Marami silang pwedeng gawin. But the problem here, or the point here is, their lack of opportunity. Pero pagka, once na na-training mo yan, binigyan mo ng pagkakataon yan, nagawin yung mga bagay na kaya po nila, ay ipatunayan po sa atin. Grabe. Talagang makikita mo, mag-excel po sila dyan. Talagang mapapatunayan po nila na kayang-kaya po nila yung field na yan. Pero why we choose our friends, our relatives, over those who people na naghirap, nagpagod, nag-aral, tapos binabaliwala na nga. Diba? Parang mararamdaman nila na, ay, effortless din pala. Na kahit na may narating ka, wala rin palang kabuluhan. Kasi, para makapasok ka dun sa field na yon, sa trabaho na yon, kailangan may kakilala ka. Mga malungkot na bagay, pero ito rin po ay pwedeng maging isang pangmulat ng mata sa bawat isa sa atin. Sa susunod na video po na ito ay ipagpapatuloy ko po ang pagbabahagi kung bakit ayaw at kung bakit gusto ko sa Pilipinas. I don't only share one thing or one-sided. I share both. Kaya sana, wait nyo po ang ating susunod na content at kita-kita po tayo doon. Thank you so much for watching and see you sa ating susunod na video. Comment po ninyo yung mga feedbacks, mga comments, yung mga gusto niyo pong i-share dito, and I'll try to observe and also exchange my ideas with you. Thank you so much sa lahat po ng ating mga manonood, sa ating mga kababayan, sa ating mga chingu. Hanggang sa susunod at kita-kita po tayo muli. Thank you. 감사합니다.